Excited po ba kayo? Sabi po sa aklat ng awit ay pinamagatan ko po itong ang benepisyo o ang kalagahan at benepisyo ng devotion. Araw at gabi. The benefits of devotion ng day and night na pagbabasa, pagbubulay, pagsusulat ng mga natutunan sa salita ng Diyos ang benepisyo nito. Mamaya po, malalim tayo kung ano ang pakinabang nito sa atin until sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Okay, pakiplas na rin sa inyo. Gusto ko. Dahil sa pinapaalala, kaya binasa ni Ira kanina, makikita natin ito. Yung devotion, kailangan natin ng tatlong ito. Yung discipline. Sabi doon ni Ira, we are a person of discipline. Ang disciple, mayroon pong disiplina. At ang disiplinang ito ay tinutukoy ko po sa devotion. Yung ating relationship sa Diyos through sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung ating pag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, at ng ating mismong ugnayan sa Kanya sa prayer. Kaya nakakatuwa po yung isang tao na nagsabi na 70 years siyang nag-ministry, 50 years ministry, sa edad niyang 20 anyos, nag-ministry po siya. Kaya sabi, ano po ba ang masasabi niya sa si Tyndale? Sabi niya, ano ba masasabi niya doon sa mga bago na ano ngayon, ng mga disciple? Ano po, pwede niyo masabi ng isang William Tyndale na nag-ministry ng 50 years, na nag-masteral sa Bible School, etc., etc. sa ministry. Ang sabi niya, sa loob ng 50 years na aking ministry, meron akong ipapayo sa mga ngayon. 2 things. Sabi niya, dalawang bagay lang ang ibibigay ko sa kanila. I'm not suggested, hindi ko sinasuggest sila yung mag-aral sa Bible School. No. Sabi niya, binasa ko ang Biblia, yung mga alaga ni Jesus hindi naman nag-aral sa Biblia, pero ginamit ni Lord effectively. May mga nag-aral sa Bible School, hindi magamit-gamit ni Lord dahil sa kanilang knowledge. Maalam lang sila, pero hindi sila magamit ni Lord sa ministry. Now, tingnan po ninyo, sabi niya, dalawang bagay ko kapayo sa inyo. Sabi niya, read your Bible and pray a lot. Basahin niyo yung Biblia at manalangin palagi. So, ang ibinigay po niya, basahin ang Biblia, nagbabakalagan, araw at gabi, at manalangin. So, kaya nga po, sa atin sa church, mayroon tayong tatlong bagay na pagdating sa devotion, first, discipline. Discipline leads to habits. Pag nagsimula tayo sa disiplina sa pagbabasa ng Bible, disiplina natin ang sarili natin sa pagbabasa ng Bible, magiging habit natin ito. Sino po dito? Pag sinabi natin habit, sabi natin habit. Pag sinabing habit, nakasanayan na. Di ba? Sino po sila nakasanayan sa umaga, hindi maaaring hindi magkape? Pag hindi ka nagkapagkape, magugulo ang buong barangay. Hindi maganda ang buhay. Magkulang. So, pag nadisiplina natin, bakit? Nadisiplina mo ang katawan mo na magkape. Ngayon, didisiplina ko yung sarili ko, hindi na magkakape, kaya ngayon, nasanay na akong walang kape. So, naging habit ko na walang kape. Pwede pala. So, ang pagbabasa ng Bible, kailangan natin maging disiplina. Sabi kanina naman dito, yung tinuturo po natin na ang pagbabasa ng Bible, pwede natin sabihin basic. Madali lang. Amen? Pero tanong, sagutin yung sarili nyo, madali lang ba talaga? Reading the Bible is not easy. Kaya kailangan natin disiplinahin ang sarili natin kasi hindi easy. Yung mag-gising ka lang na madaling araw para magbasa ng Bible, hindi easy. So, una, disiplina. Para maging habit natin. Sabi disiplina. Sino mag-disiplina niyan? Si Pastor? Hindi. Ako ang model. Masimulang model sa disiplina. Kaya sinisend ko sa inyong devotion kong araw at gabi. Tapos, ikaw naman sa sarili mo, disiplinahin mo sa sarili mo, magbasa ka ng Bible araw at gabi. Hindi naman sinabing po maghapon, kaya araw at gabi. May portion sa umaga, sa araw, may portion sa gabi. Kaya ang ginawa natin, walang kakape hanggat walang devotion. Walang matutulog hanggat walang devotion. Yung mga ating simpleng application. So, discipline lead us to habit. Dinadala tayo sa habit. Then, pag naging habit na natin yan, sabi niya, habit leads to consistency. Ibig sabihin, yung pag naging habit na, magtutuloy-tuloy na tayo kasi habit na natin. Amen.
Sila ba amen? Kasi nasanay na tayo. Ibig sabihin, magiging consistent na. Kasi bakit? Nadisiplina natin yung sarili natin. Nasanay na tayo. Hinahanap na ng ating puso at isipan. Hinahanap na ng ating katawan na kapag walang devotion, parang kulang. Si John, hirap din dati. Pero nung nasanay na siya, hindi maaaring walang devotion. Sabi niya, pag hindi siya nagka-devotion, binabalikan niya ulit yung pang-umaga. Bakit? Sabi niya, kulang. Kulang. Hindi siya nakapag-communicate kay Lord sa word ni Lord. And then, pag nasanay na tayo, meron ng consistently, ano nangyari? Meron na tayo consistency. Ano na? Ano daw consistency? Leads to growth. Lalago na tayo. Kaya, malalaman natin kung sino mga tunay malago na mga disciple. Yung nag-devotion. Tingnan nyo, tingnan nyo sa aklat ng Mateo chapter 5. Pwede i-plus dyan. Mateo chapter 5, verse 6. Ano sabi? Sa Mateo chapter 5, verse 6, ganito ang mababasa natin. Verse 6. Pinagpala ang mga matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila ay bibigyan kasiyahan ng Diyos. So blessed, pinagpala daw po yung mga mayroong hangarin. Sa English po, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Blessed daw po, pinagpala ng Panginoon, yung mga gutom sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, makikita niyo, ano ba yung kalooban eh? Will of God na tinutukoy dito. Yung paghanap salita ng Diyos. Yung salitang hunger dito, sa Greek word ay pinaw. Nang ibig sabihin, hunger. Sabi niya, to seek in eager desire. Ibig sabihin, talagang sila yung nagsisikap. Hinahanap talaga nila yung Word of God sa araw at sa gabi. Sinisik talaga nila. Kaya sabi niya, pinagpala sila. Nakasila aklat ng awit. Ang katulad nila ay yung mga, sabi niya, yung nagdi-delight daw sa Word of God, hindi yung nasa inyang basahin yung salita ng araw at gabi. Ang sabi niya, magkakaroon sila ng kasiyahan sa kanilang buhay. At sa verse 3, sinabi, matutulad sila sa, yung resulta, matutulad sila sa punong nakatanim sa tabi ng batisan, hindi natutuyuan ang dahon at namumunga sila sa kapanahunan, sa season. So yung salitang hunger na ginamit dito ay seek with eager desire. Tingnan natin sarili natin dito. Dahil ang ginamit na thirst dito, kasi sabi niya hunger and thirst. Sabi niya dito, yung ginamit thirst sa Grego ay dipsaw. Nang ibig sabihin po ay those things, o sabi niya, eagerly long for. Ibig sabihin po ay talagang nakakita na kayo ng taong uhaw na uhaw. Yung bata, si Prince, pag uhaw yan, guguluhin niya ang buhay ko. Sabi niya, uhaw ako, kailangan mo ng tubig. So, ano siya? Namimilit. Kung sumama sa prayer meeting, gusto kong minom, ay nagpe-prayer kami. Sabi ko, Christian, nagpe-prayer kami. Kundi, uhaw nga ako, gusto kong minom. Mamaya na. Sabi ko, yun yung gano'n. Kunin mo yung takip, isahod mo, uminom ka. Hindi kasi mapigilan. Yun po ang sinasabing mapalad, yung gutom at uhaw. Yung desire na malalim, na eager to seek, ibig sabihin talagang damdamin na talagang, kaya nga ginamit ko sa aklat ng awit, who delights. Mapalad daw po yung nagdi-delights, sabi yung, ang ginamit sa Tagalog sa mga balita, kasiyahan nila ang magbulay ng salita ni Yahweh, o ng kautosan ni Yahweh, araw at gabi. Ibig sabihin, sino po nang mahilig sa kasiyahan? Sabi niya, Pastor, pupunta po kami sa isang kasiyahan. Pag sinabing kasiyahan, ano meron doon? Maring disco, sayawan, inuman, everything na masaya. May mga palaro, basta kasiyahan. Alam niyo na kasiyahan kayo, di ba? So yung mga tao, even the churches ngayon, meron mga kasiyahan, pero malayo ang puso sa kasiyahan, maging kasiyahan, ang salita ng Diyos. Yun ang gusto ko pong madisiplina ang sarili natin dyan. Magkaroon ng personal discipline in terms of devotion, araw at gabi. Daily po yan. Yung tatlong naturo kanina, yung discipline,
Habit and consistency. Nabubulol po ako sa consistent. Tuloy po natin. Tingnan po niyo ulit, bakit kailangan po natin mag-devotion? Sapagkat mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi. Ang salitang disciple na pinapagawa ni Lord sa Bible, nung sinabi ni Lord na kumayo kayo at gawin niyo mga alagad ko ang lahat ng bansa, ang pinagagawa disciple, hindi pinapagawang Christian. Nagsimula lang ang Christian, tinawag na Christian sa Aklat ng Gawa, chapter 11. Doon lang sila sinimulang tawagin Christian. Next week, tatalakayin po natin yung the difference disciple in Christian or the difference between disciple in Christian. Ang pagkakaiba ng isang alagad at isang Kristiyano. Kasi ngayon, palasak tayo. Pag tinayin, born again, ang Christian kami. Ano ba church mo? Christian kami. So, lahat ng nakapulog, Christian. Gusto ko kung makita po ninyo kung anong pinagagawa ni Lord, ano ang ginawa ng mga alagad, at anong ginawa ng mga tao ngayon na nasa simbahan. Kung yung ba'y tama o mali. So, makikita po nyo, ang pinapagawa alagad. Alam po nyo, ibig sabihin ng alagad. Sa Grego po ay matetes. Yung word na disciple, tinawag pong matetes. Nang ibig sabihin po ng salitang Grego na matetes ay pupil or student. Estudyante. Mag-aaral. Ibig sabihin, mayroon siyang guro, may nag-disciple sa kanya. So, ibig sabihin, ang church pala talaga dapat ganun. Ang pastor dapat discipler. Ang mga tao, tuturuan niya maging discipler doon sa mga disciple. So, ang tao, i-disciple po ni Kristo. Gagawing alagad, estudyante ng salita ng Diyos. At ano po pag-aaralan? Biblia, ang salita ng Diyos. So, maraming mga alagad ngayon, maraming mga Christian ngayon, hindi naman devoted, hindi po sila student, hindi po sila discipler. Hindi discipler, hindi disciple, as ang tawag lang, in general, Christian. Okay, tuloy po tayo. Mapapansin nyo, bakit mahalaga? Sapagkat pinagagawa nga ng Panginoon, tingnan nyo. Pagdating po dito sa Matthew chapter 5, verse 17, ganito po ang sinasabi. Huwag ninyong akalain, tutuloy-tuloy ko po, huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang utusan at ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tapasin po niya, tanda ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit di isang tuldok o kundit man sa utusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya, sino mang nagpapawalang bisa sa kailiitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa karya ng langit. Ngunit ang sumunod sa utusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, maging sa Old Testament, hindi pinawalang bisa ni Lord yung mga hindi pa natutupad. Kaya nga siya nagkatawang tao upang yung sinasabi ng kautusan ay matupad. At ang sabi ng Biblia, yung mga tao nagtuturo na nag-aalis ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit yung nagtuturo, sabi doon, ngunit ang sumunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Tanisin nyo mayroong sinabi ng Panginoon sa verse 20. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. So, binisnimpay ng Panginoon. Itong mga sabi niya, yung mga dapat niyang gawin. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos yan. So, yung devotion, yung pagbabasa, utos ng Panginoon yan. Hindi lang ang pastor. Bawat individual na magiging alagad, kailangan mayroong alam sa utos ng Diyos. From Old Testament and New Testament. Then makikita po niyo dito, kung yung pagsunod ninyo ay katulad lamang ng mga tagapagturo ng kautusan. Ang sabi niya, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano po bang tinutukoy dito, Lord? Yung mga eskriba, yung word na scribe o Parisiyo, mga eskriba, una-una po eskriba, tinukoy po ng King James. At mga Parisiyo. Una, ang eskriba po, sila po yung mga taong scholar. Sila po yung mga magagaling, matatalino. Tapos, mayroon po ditong sektang Parisiyo, na ang sekta ng Parisiyo, sekta po sila, isa na po silang religious group, na tulad ng mga ngayon, sekta po sila, na naniniwala sa muling pagkabuhay, at marami pa silang pininiwalaan. Naniniwala sila sa anghel, at mayroon pa rin sektang mga Saduceo na hindi na maniniwala na mabubuhay pa ang mga patay. So, nang time ni Jesus yan, sinabi po niya na mayroon mga ganon.
Yung mga eskriba, yung mga matatalino, yung mga legit na dapat nag-i-interpret ng salita ng Diyos, binanggit dito, mga parisiyo. No. Kung ang pagsunod niya sa Diyos ay parang katulad sa kanila, hindi nyo higitan. Sabi niya, hindi kayo papasok sa langit. Anong ibig sabihin ni Lord? Sapagkat itong mga tagapagturo ito, alam nila ang salita ng Diyos. Alam mo bakit bang talatang mababanggit natin sa mga to? Sabi ni Lord, gawin ninyo ang tinuturo ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mga eskriba at ng mga parisiyo. Ang sabi niya, ngunit huwag ninyong gagayahin ang kanilang ginagawa. So ano ibig sabihin ni Lord dyan? Kasi itong mga tao ito, nagtuturo sila, hindi nila ginagawa. Pinagagawa na nila sa mga tao, pero hindi naman nila pinamumuhay. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya hindi sila papasok sa langit. Yung mga eskriba, ito po yung mga aral. Katulad po ni Saul, si Saulo. Grabe mo sa para ni Gamaliel. Si Gamaliel po yung professor ng Bible scholar o ng mga Hudyo, ng mga eskriba. Doon siya nag-aral, graduate po siya doon. Kaya si Saulo, matalino. Kaya nga sabi ni Saulo, nung siya po ay nag-aaral, sabi niya, itinuring kong basura yung natutunan ko at para kung tanggapin ko si Kristo. Natunay kong kahulugan. So yung kanya natutunan sa pagiging eskriba, binasura niya. Yung aral doon. So dapat hindi pa ninyo, makikita po ninyo na sabi niya, kung yung pagsunod nyo sa Diyos ay parang sa eskriba at mga pariso lamang, hindi kayo papasok sa langit. Ano pong ibig sabihin? Yung mga eskriba, meron po silang application. Like for example, nung kahapon meeting namin, at pinag-aaralan na yun yung divorce at remarriage. So ang tanong, sa first week po ng February, ini-encourage ko po ang lahat, kung meron po kayong mga kamag-anak o tayo mismo, malaman po niyo ang turo tungkol sa divorce at sa remarriage, attend po kayo sa first week. Kasi gusto kong malaman po ninyo ang doktrina ng Panginoong Hesus po dyan. Kailangan matalakay sa church. Kasi po doon sa meeting, nakati ko kami. Abangin ko rin yung sa prayer meeting. Pero hindi naman nag-iway, wala. Nagkaroon na naman po ng batas na magkakaroon na po ng autonomous na yung pastor naniniwala sa remarriage, siya mag-a-apply ng remarriage, ng divorce, kung magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Pero yung hindi. So, kanya-kanya lang doon pananagutan yung mga pastor sa harapan ng Panginoon. Mamaya, madadaan natin yan kung gaano kapanganib ang ganong mga bagay. Bakit? Kasi uso ngayon yung mga bagong eskriba. Sa sobrang aral, yung mga dapat na hindi, napupwede. Nandiyan po kayo. Tignan nyo, kasi nalayo po sila doon sa tunay na pagbabasa ng Bible. Okay. Para mga pare, mag-aaral lang po yun hindi man nagbabasa ng Bible ang karamihan yan. Sila po ay nag-aaral ng filosofiya. Yun ang kanilang tinapos. Yung mga bagay-bagay. So kaya sabi po ni Lord, pag hindi hinigatan sila, di ba yung mga eskriba, nagbabasa din sila ng kautusan, pero mali ang kanilang application. Tingnan po ninyo kung bakit mahalaga ang pag-devotion. Tingnan nyo. Sa Mateo chapter 7, meron tayong mababasang ganito. Tingnan po ninyo. Ito po yung nakakatakot. Papasok po tayo dito sa devotion. Dito sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang verse 23. Ang sabi ko na iba, na scary verses. Ang nakakatakot na mga talata. Totoo naman po talaga eh. Tingnan nyo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Nanood po ba ninyo? Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Sa King James ang ginamit, those who follow the word. Yun daw po nag-apply ng salita lamang ang papasok. Maraming tumatawag kalo ng Panginoon. Amen. Even sa church. Paano pa naman masusunod ng salita ng Diyos? Hindi magbasa nga ng Bible sa umaga sa gabi, kinakatamaran natin. So anong maliwanag ng isusundin? So mangyayari, makikinig ka na lang sa opinion ng iba. Tulad ni Haring Saul, nakinig sa sarili niyang opinion, sa sarili niyang motibo,
Nakinig siya sa opinion ng kanyang mga tauhan, ng kanyang mga generals, ng kanyang mga kapitan. Nasuwayin yung utos, yung word of God. So what happened? Napahamak po siya. At doon ang galing yung salitang, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay higit sa anumang handog. At ang pagsuway sa salita ng Diyos ay kasing sama ng pagsampa sa Diyos-Diyosan at pagbubulag. So imagine mo marami ngayon ang mga so-called Christian, pero iba naman ang application. Why? Ang dahilan, walang alam sa salita ng Diyos. So sabi ni Hosea chapter 4 verse 6, "My people perish because lack of knowledge." Ang aking bayan, ang mga tao ng Diyos na papahamak, wala kasi silang alam sa salita ng Diyos. So kung meron na nag-preach na may alam, ang sasabihin na lang, Amen. Bakit? Wala po siyang alam sa Word of God. So dito sa atin, ini-insist po natin, hindi maaaring hindi pwedeng magbasa ng Bible ang bawat isa. Kailangan bawat isa magkaroon ng sariling Biblia at magdebosyon. Kasi bakit? Mapanganib pagdating ng panahon. Itong kasunod. Sino na daw papasok? Yung sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Verse 22. Sa araw ng paghukom, ayan, sa judgment, sa araw ng paghukom, ang nagsasalita ang Panginoong Hesus. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan inangaral kami? Ibig sabihin, nagturo po kami, nag-preach po kami, nag-evangelize kami ng mga tao, maraming tumanggap. Yes. Purihin ang Panginoon. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Ibig sabihin, may kapangyarihan, mayroon pong sign in wonders in miracles. Andiyan po ba kayo? Kasi pag iniwan ng demonyo, gagaling talaga yung tao. So may miracles, may healing. O Panginoon, hindi ba't kung nasa pangalan na nangaral kami, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Yan. So sa verse dito, sinasabi dito sa arang paghukom, ayan, sinasabi, marami na, Lord, nag-ministry kami. In your name, Jesus. Nagpalayas kami ng mga demonyo in the name of Jesus Christ. Gumawa kami ng miracles in the name of Jesus Christ. So kung titingnan nyo, nag-ministry. Laman ng simbahan, gumagawa. Pero ito yun, sa verse 23. Sabi sa verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Napansin mo po ba? Amen. Andyan po ba kayo? Gusto nyo po bang mangyari sa inyo yan? Lamang kayo ng simbahan? Nag-praise the Lord, Amen? Pero mapupunta sa impyerno? Bakit? Sapagkat walang alam sa salita ng Diyos. Kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, anong i-apply natin sa pagsunod sa salita ng Diyos? Eh, yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Bakit mahalaga ang devotion? Araw at gabi? Sapagkat sa salita ng Diyos, malalaman mo ang mga bagay-bagay na i-apply mo. Ngayon, kung hindi ka nag-devotion, hindi mo madagaanan yung tinatalakay ngayon ng mga pastor na divorcio at pagkakasalulit. Yung may biblical pa o hindi? Bakit sabihin mo hindi? Ano naman pinagbabasihan mo? Saan mo nabasa? Wala. O di wala. Wala kang alam. Mapapahamak ka. Kasi sabi ni Hosea, ang tao napapahamak because, ano daw? Ha? Ignorance. Alam mo, sabi ni Dr. Miles Monroe, sabi niya, the number one enemy is not only Satan. The number one enemy of the church is not only Satan. The number one enemy na gusto ni Satanas na mangyari sa church ay ano? Ignorance. Gusto niyo maging ano? Walang alam ng tao, ang mga tao sa simbahan, sa salita ng Diyos. Yun ang gusto ni Satan. The number one device of Satan is ignorance. Kapag ang tao walang alam sa salita ng Diyos, gusto niya yun. Bakit? Alam niya mapapahamak yun. Kaya iwanan natin ang kahangalan na walang halaga sa salita ng Diyos. Ang malaga sa atin ngayon ay ano? Sabi ng kanta kanina, ang kailangan lang ay babalik
sa presensya mo, yung ba'y nangyayari? Hindi. Babad sa iyong salita, o hanggang kanta lang yun. Di ba? Dapat po yun ang iba pong ngayon, yung devotion. Yung pagbabad sa salita ng Diyos, mahalaga po siya. Kasi bakit? Pag hindi, mapapahamak po talaga. Lalo ngayong last days. Tingnan nyo, maglalabasan po lahat ngayon. Sa church namin sa PFC, pumasok kasi. Kasi, iaano na yung devotion sa Pilipinas, illegal na. So, kailangan ng church mag-upgrade. Dati ka, ano ba ang sinasabi ng Word of God? Kaya sa first week po ng February, tatalakayin po natin. So, mga kabataan, lalaki, mga babae, at po yung mga nagsasama, ini-invite ko po kayo, dumalo po kayo, para matuto kayo hanggang sa learnings. Magdiba-dibati na kayo. Okay lang yun. Ang importante, narinig ninyo, nakita niyo yung mga verses, kunin yung mga talata, at usapan po ninyo. Yun. So sabi po dito, bakit? Sabi niya, mapapahamak ito. Bakit hindi kilala? Tingnan nyo ha. Okay. So verse 23, so King James Version sabi niya, and then I will profess unto them. Sasabihin ko sa kanila, I never knew you. I never knew you. Depart from me. Sabi niya, magsilayas kayo sa aking harapan. Ye that work iniquity. Ang ginamit ko dito, kayo mga gumagawa ng iniquity. Sa Tagalog, gumagawa ng kasamaan nga nakalagay. Hindi lang masama, basta masama. Kasamaan. Ngayon, ano ba ang kasamaan? Ano ba ang iniquity sinasabi dito ng Bible? Tingnan nyo kung anong iniquity. Sa Greek word, anong yan? O parang sa Tagalog, anomalya. Ibig sabihin mo, yung mga sinasabi nila naglilingkod, nangaral, nag-preach, nag-ministry, gumawa ng mga himalat mga tanda sa ngalan ni Jesus, na tinutukoy ni Jesus sa huling araw, ano sabi niya? Gumawa sila ng kabalbalan? Hindi nga, in the name of Jesus Christ nga, nakagawa sila ng miracles eh. So anong problema nila? Bakit hindi papasok sa langit at pupunta sa impyerno? Ano, ang tinawag po dito, iniquity. Ang ginamit po sa Griego, ano niya? Ano ibig sabihin niya? The condition, sabi dito, the condition of without law. Namuhay sila ng labas sa salita ng Diyos. Because ignorant or violating the word or tinatawag na wickedness. Yan. Ano ang wickedness sa Panginoon? Ano yung iniquity? Ano yung kasamaan? Ano ang masama sa Panginoon? Balik tayo kay Saul. Ano ang kasamaang ginawa ni Saul nung inutusan siyang lipulin ng mga Amalek? Anong kasamaan ang ginawa niya? Bakit siya tinanggal sa pagkahari? Naririnig po ba niyo ako? Well, makinig kayo. Meron pong sasampol sa inyo, ang tao pupunta sa impyerno hindi lang dahil sa reject niya si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi lang sa reject niya ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi ni Lord, mayroong hahatol, sabi sa 1 chapter 12, sabi niya, may hahatol na sino lang hindi tumanggap sa akin, sabi ni Lord, at hindi mamuhay sa aking salita. Ang sabi niya, ang hahatol sa kanya ay ang aking mga salita na pinangaral mo sa kanya ngayon. Yan ang hahatol sa kanya sa huling araw. So ang gagamitin ni Lord na panghatol sa halakin, word of God din. Dito tayo mabasihan. Itong mga pastor, itong mga ministers, na sinasabi ko na nagsipangaral, nagpalayas ng mga demonyo, hahatulan sila, ayaw dito. Meron ngayon yan. Ngayon, yung mga taong marunong mag-aral, marunong mag-preach, may simbahan, pero hindi naman ang application labas sa Bible. Halimbawa mo kayo. Tayo mga mananampalataya, amen. So dapat ang sinusunod natin salita ng Diyos. Amen. Pagdating ng December, ang Christmas, nasa Bible wala. Kung i-celebrate mo, tanong, sumunod ka sa Diyos, hindi. Labas pa ng salita ng Diyos, hindi. O yun ang sinasabi dito ni Lord. Sila'y namuhay without law. O namuhay sila sa superstitious belief. O unwritten laws. Christmas is unwritten laws. Wala sa Bible. Basahin ng Biblia, ngayon, sineselebrate natin. So kung hindi ka nagdidibosyon at hindi ka nagbabasa, malalaman mo ba yun? Hindi. O kaya kung pinagdidibosyon kayo, basahin nyo kung nandoon ang Christmas sa 4 na ebanghelyo.
at kailan siya tinawag. Wala kayong mababasa. So bakit natin isi-celebrate? So, nakakalungkot yun. Maraming simbahan ngayon, nag-celebrate sila ng ganyan. Hindi masama ang nakasulat sa Bible na ang kapanganakan yun, magandang i-celebrate. Pero hindi po tinawag na Christmas yun ng Bible. Andiyan rin mga kapatid. Sample lang po yun sa ating application ngayon. So, ang tinatawag dito, no? Yung mga to na tinutukoy ni Lord, iba ang kanilang application. Like for example, yung remarriage. Nag-usap na kami ng pastor, ng resident pastor ng Sayo. Mapanganib yan, pastor. Kasi bakit dumating tayo doon sa panahon na sinasabi ng Lord, nag-aral kami, nag-ministry kami. Pero sabi ni Lord, away from me, depart from me, you evildoers. Anong evildoer? Sa Lord, ang evildoers o yung gumagawa ng mga kasamaan, yung hindi nag-a-apply ng salita ng Diyos ng tama. Yung nag-a-apply, mayroong word of God, pero iba ang ginawa. Hello? Kaya sikapin ninyo, ang buhay natin, sinasakayo na ng salita ng Diyos yung ginagawa natin. Dapat mayroong laging question mark na binasa natin. Kaya sabi ni Lord, doon sa chapter 5, ang nagtuturo ng dapat sa salita ng Diyos, sabi niya, magiging maliit, pinakalis sa kingdom of heaven. Pero yung mga nag-a-apply ng tama ng Word of God, ang salita ng Diyos, magiging greatest sa kingdom of heaven. Ibig sabihin, kung tahimik ang Bible, dapat tahimik din tayo doon. Wala tayong gagawing anumang turo. Ang sabi ni Lord, wala namang sinabi si Kristo na wala na yan. May nabasa ba kayo na hindi na pwede mong ikapo sa New Testament? Wala. Anong sabi ni Lord sa Matthew 20:23? Tama, gagawin mo yan. Huwag lang man ninyong kalimutan yung iba. Bakit sinabi ko na tamang gawin? Kasi nakasulat sa salita ng Diyos yung from Old Testament. Amen. O ngayon, gumawa ka ng turo, hindi na mag-ikapo. Saan mo kinuha? Eh wala sa Bible. Eh delikado yan. Baka makapunta tayo kasi maling application yun eh. Walang sinasabing malino ang Biblia. Halimbawa, sa remarriage, walang sinasabi sulod ng malino ang Biblia. Sabi niya, pwede mong hiwalayan, pwede mong i-divorce. Okay, approve ako sa divorce. Pwede mag-divorce. Pero walang remarriage. Kasi walang sinulat ang Bible. Walang sinabi sa loob na pwede kang magpakasagli. Ang sinabi, pwede mong hiwalayan. Mayroong kasulatan. Pero manatili kang walang asawa. Kasi pag nag-asawa ka, magkakasala ka ng pangangalunya, may impyerno ka. That's it. So, ang lalim ng ating pagdidibusyon, ang resulta ng ating pagdidibusyon, ang benepisyo, magkakaroon tayo ng pamumuhay ng tama pag mayroon tayong alam sa salita ng Diyos. At dahil pag mayroon tayong alam natin ang tama, may a-apply natin ang tama ang salita ng Diyos. Ngayon, kawawa ang walang alam. Kawawa ang mga hindi nagdidibusyon. Kawawa sila sa hinaharap ng kanilang buhay. Bakit? Ang gagawin lang nilang buhay, ang gagawin lang nila ay kung ano yun ang kanilang gusto. Halimbawa, yung remarriage, nabanggit natin ngayon. Nagbigay sila ng ruling sa Old Testament na ganito, ganyan, na paghihiwalay, may kasulatan, may ganyan. So, sunod na talakayin mo natin yan. Para makita po ninyo. Nang sabi ni Kristo, oo, yan ang ruling. Dahil saan? Sa katigasan ng inyong ulo. Kaya may ruling ng ganyan. Pero ito ang ruling ko, sabi sila yung kanyang ruling. Sampo lang po yan ngayon ng kahalagaan ng devotion. Ngayon, kung mayroon kang devotion, alam mo sa salita ng Diyos, hindi ka na kailangan paninigan pa ng iba. Kasi ikaw mismo natuklasan mo at mapapaganda ang buhay mo. Malalaman mo kung anong pwede mong gawin. Tignan po niyo yung walang alam. Sabi nga ni Pastor Joe, alam mo Pastor, may nangyari sa akin yan. Sabi niya, meron akong Bible study. Alam nga ni Pastor ito. Meron akong Bible study. Meron akong isang Bible study sa isang grupo na siya pa ngayon dami nagdadala ng pagkain. Nagdadala ng pagkain, taki. Nagdadala ng pagkain sa Bible study. Lagi silang busog sa Bible study. Sa pagtuturo ng Bible, umabot sila doon sa ganun. Sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Pagtuturo ng devotion.
Pagtanong, ang ginamit pa nga iba eh. Alam mo, Pastor, meron akong isang kaibigan, pero totoo siya yun. Tinuro po niya. Pinaiwan po niya. Hindi natanggap. Bakit hindi natanggap? Yung kasing tao mismo, walang alam sa salita ng Diyos. Alam po niyo, nakakatuwa, mayroon pong isang testimony sa CCM. Ewan ko na napanood nyo sa Facebook, sa YouTube meron. Sila pong dalawa, nagsasama bilang, alam niyo na, yung tumboy sa kababae, nagsasama po sila. Pero never po silang i-touch doon sa CCM. Ang ginawa na ng pastor, tinuruan pong mag-devotion. Why? Matalino yung pastor Nelly. Bakit niya tinuruan mag-devotion? Kasi pag nag-devotion siya, yung kanyang yung kalagayan niya, yung kanyang relationship sa kapwa niya babae, madadaanan niya. Mahirap kasi mangaral sa pulpito ng ganyan, tapos maririnig, sasabihin, pag may nakarinig, susunod ko, babalik ko, hindi na. Hindi na. O dapat, ang tama si Jesus Christ, i-disciple nyo. Make them disciples. Turuan nyo mag-devotion, kaya nga tinuturuan ko kayo mag-devotion eh. Pag meron ka nakikita na po kayo sa kasalanan, huwag mong salingin. Turuan mo siya mag-devotion. Pag nagbasa ng Bible yan, madadaanan niya. Sa tagal ng taon, ilang taon na siya nasa CCE, hindi po sila pinapabayaan lang sila ng kaptiran, minahal sila, tinulungan sila, tinulungan mag-devotion. Nung sa kanyang devotion, nadaanan po niya sa Corinto. Nadaanan niya. At nung nadaanan niya, ano nangyari? Ginawa po niya yung sa Matthew chapter 5. Naging buhaw siya. Bakit? Matagal na kami nagsasama. Bakit hindi pwede? Inaral po niya. Nung inaral po niya, nakinatuklasan niya, hindi kinahintulutan ng Panginoon, mapupunta ka sa impyerno. So, nung nakita niya, nagpa-appointment sa pastor. Pastor, meron po kami usapin. Kailangan po namin ang inyong tulong. Kasi po, may nabasa po kami sa Bible, nadaanan po. Alam mo kami dalawa, matagal na po. So, dinireksyon na ng pastor. Ang sabi ng pastor, anong gusto mong sabihin ko, yung may padulas-dulas pa o yung direksyon na? Ay, hindi pastor, direksyon na, nabasa na namin. So, sinabi, kayo, anong gusto nyo? Hindi namin kayo pag-iiwalayin. Kasi alam niyo na ang consequence ng magsasama at hindi mag-iwalay. Kayo mismo ang iwalay siya. Ang sabi ng dalawa, hindi iwalay kayo. Iwalay ang puti sa libro. Bakit? Nakita nila. Amen po ba? So dito sa ating sa church, walang salingan. Hayaan nyo sila. Turuan natin sila ng salita ng Diyos. So ang payo ko, turuan ng devotion. I-disciple sila sa pag-devotion. Kasi, ngayong bagay yung po ang gusto ko i-deliver sa inyo. Yung disiplina sa pag-devotion, ituro. Yung pagtuloy-tuloy, ituro. Dahil pagdating ng araw, lalago po siya. So yun, ano nangyari sa dalawang babae sa CCE? Hindi po sila umalis sa church. Naghiwalay lang po sila ng bahay. Naghiwalay lang sila ng anak buhay. Yung isa nagpalda, yung isa ba, lalong nagpakapalda. Nandun sila, the same church, nandun sila. Sumunod sila sa Panginoon. Na-experience na po namin yan. Si tatay, meron pong tinuruan yan. Nagbabible study si tatay sa silang Cavite. Meron nagsasama. Eh yun, astig pa. Kung magwala, laging di 30 years yun. May negosyo silang Cavite. Aral lang ng aral si tatay sa kanila. Pero never po nila sinaling. Dumating ang time na daanan, nagtanong. Eh, sabi ni tatay, habang din nagtanong kayo, at nakita ninyo, sasabihin ko na sa inyo ito. On the spot. Kaya ang tanong, anong gusto nyo? Nagkasama kayong sa impyerno kayo pupunta dahil papagyan sa salita ng Diyos? O gusto nyo pupunta kayo sa langit na maghihiwalay kayo? Ano pong sabi ng tungkoy? Eh hindi. Maghiwalay tayo, pati iniduro, hatiin. Ibig sabihin, yung kabuhayan mo na, negosyo na sa pagtitinda ng buko, yung puhunan, pati bahay na, hininati po nila. Ito yung nakakatuwa, hindi rin po sila umalis sa isang simbahan, nagsama. Ang nakakatuwa ganito, nag-confession tayo sa Unida, sa Cavite. Nandun din pala sila, nandun sila sa likod, nagpiprayer and fasting. Nakulat po ako yung tumboy nakapalda. Pastor, nung makita kami, nandito po kami, nagpiprayer and fasting po kami. Grabe kasiyahan ang inabot ko.
Hindi ako makakain sa kabusugang espiritual nito. Ang tuwa po ako doon sa bunga ng pangaral ni tatay. Yung dalawa, grabe po talaga hindi mabayaran ang pera. Nung nakita ko, ayakap ko po talaga, sabi niya, tuwang-tuwa ako, sister. Kayo po ang dahilan, ginamit ni Lord, kayo ang ama, na kami, maayos po kami. Salamat po sa inyong pagbabagal. Ito po kayo kami, nagtutuloy-tuloy kami. Di ba, ang ganda pala pa natin ng Panginoon. So, ang turo ngayon ay, yung disiplina sa devotion. Pag pinabayaan po niyo yan, problema niyo na yan. At para sa akin bilang namamahala, inuobligan kayo mag-send sa akin ng devotion. Hindi para pilitin, kundi para malaman kung kayo lumalago. Kasi pag hindi ka nag-devotion, hindi ka nagsisend sa akin ng devotion, alam kong hindi ka nag-devotion, alam kong hindi ka lalago. Hindi rin kita makapagkatiwalaan kahit sa maliit na ministeryo ng Panginoon. Amen po ba? So ngayon, baka ilang buwan lumipas, yung anak ni Pastora, hinihimok po namin lumipat na dito kasi ang sabi namin, dapat naglilingkod lang tayo sa isang simbahan. Eh si Alin po, gitarista po doon, musician po doon sa ngayon. So nung nabasa ko sagot sa kanya sa message, ang sabi niya, bago daw po siya umalis, magtuturo muna siya sa music. Pag nandito na siya, itatransit natin, may partner na kayo ngayon sa music. May kakayanin pati magturo, gitarista at bahista. So ngayon, mayroon pang leadership. So, ano mangyari? Ang paraan po doon, i-design po sa pag-devotion. At nung natuwag ko po ng devotion, nag-send sa akin ng devotion, tuwag-tuwa ako ng devotion. Sinag ko ka pastora na ako, nag-devotion na si Alin. Why? Hindi kasi isusi. Lahat ng tatayo dito, may devotion. Kasi pag walang devotion, ano ang idadaloy? Kaya this morning, hindi natin pakabain kasi meron po tayong meeting para sa anniversary. So, ang mangyari, yun po ang gusto kong i-deliver. Yung disiplina sa devotion. Kaya pinamagatang ko pong ang benepisyo na makukuha sa devotion araw at gabi hanggang sa pagbabalay. Kasi bakit? Pag nag-devotion ka, makakapag-apply ka ng tama. Kaya masasabi kong kawawa ang mga hindi nag-devotion. Kung sa talata, meron sa chapter 5 na mapalad ang mga, ang sabi ko dyan, basahin po natin yun, yung mga mapalad na yun, balik po tayo sa Mateo chapter 5. Okay. Po tayo sa Matthew chapter 5. Chapter 5 verse 6. Okay. Punta po natin sa New Living Translation. Kasi maganda eh. New Testament, Matthew chapter 5 verse 6. Yan. Sabi niya, God blesses those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. Ang pagkasabi po dito, yung mga gutom at uhaw sa justice o sa kingdom's righteousness o sa magandang balita, naghahangad na matupad ang kalooban ng ating Panginoon. So, kalooban ng Diyos na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya walang Bible, marami ng paraan ngayon para makabasa ka ng Bible. Kaya yung si Kuya G, may Bible po siya, at meron po siyang, sa cellphone niya binabasa ang Word of God. Amen po ba? So, kaya napakalaga na gawan po natin ng paraan. So, anong gagawin po natin? Sabi ng kanta, ang kailangan natin ay babad. Babad saan? O, sa salita ng Diyos at sa panalangin. Maganda nga ang devotion po kanina eh. Sa Mateo, sa aklat ng awit sa kasapawikan, ang gaganda po ng devotion. Pag binasa po ito, susunod ka lang. Mamimili ka lang ng i-apply mo. Amen po ba? So kung tayo sumusunod na devotion, madadaanan po ninyo. Alam po ba ninyo ang kagalagahan nito? From January, kung sumabay tayo sa devotion, sa buong isang taon, mababasa natin ang Bible sa buong taon. Pagdating ng January, babalik ka na naman sa uno. So paglapas ng taon na yan, 2 mo na nabasa ang buong Biblia. Amen?
So, kung ako po ang tatanungin nyo kung ilang araw na ako nag-devotion, ang devotion ko po ay 652 days na. Start na ako ay mag-apply ng devotion. So, ilang araw na ako nag-devotion? 600. So, ilang taon na po yan? Ilang taon ba ang? 2 years. 2 years na akong devoted. Nag-aaral. Kaya bakit ko nilalagay ng numbering? Para ma-encourage ko ako. Para malaman ko kung ilang days na ako nag-devotion kay Lord. Salita ng Diyos. Mga kapatid, wala tayong learnings mamaya, noted po niya. Kasi pagkatapos po natin mag-service, mag-meeting po tayo para sa ating. So, salamat sa Panginoon. Let us pray. Ama namin Diyos, salamat po. Tulungan niyo kami may pumuhay yung mga salita at